Sa probinsya, may mga bagay na hindi mo madaling maipaliwanag. Mga ingay sa gabi, mga aninong dumadaan, mga nilalang na ayon sa matatanda ay totoo. Marami ang nag-aalinlangan, pero kapag ikaw mismo ang nakaranas, wala ka nang magagawa kundi maniwala. Ang kwentong ito ay mula sa isang baryo sa Capiz, tungkol sa isang pamilyang muntik nang maging biktima ng isang aswang. Si Aling Rosa at si Mang Ben ay bagong kasal. Nakatira sila sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid, nakatayo sa gitna ng palayan. Wala silang kapitbahay na malapit, kaya't kapag gabi na, ang tanging maririnig mo lang ay ang huni ng kuliglig at ang iyak ng mga palaka. Buntis si Aling Rosa sa kanilang panganay. Ayon sa matatanda, madaling lapitan ng aswang ang mga buntis, kaya't binilinan sila na laging maglagay ng bawang sa bintana at buntot pagi sa ilalim ng kama. Ngunit, minsan, kapag sanay ka na sa tahimik na gabi, nakakalimutan mo ring may mga panganib. Isang gabi, mahimbing silang natutulog nang nagising si Aling Rosa. May naririnig siyang kakaibang kaluskos sa bubong. Nung una, inisip niyang baka pusa o ibon lang, ngunit nang tumagal, naging malinaw ang tunog. Parang may naglalakad sa ibabaw nila. Humigpit ang hawak niya sa kumot. Dahan-dahan niyang ginising si Mang Ben. "Ben, may naririnig ka ba?" Bulong niya. Nagkunwaring hindi naririnig ni Mang Ben, pero nang tumahimik sila, doon nila sabay na narinig ang mahinang tunog. Tik, tik, tik. Dito sila parehong kinilabutan. Pinatay agad ni Mang Ben ang lampara para hindi halata na gising sila. Tahimik silang nakiramdam. At doon, mas narinig nila isang malalim, mahaba at mabigat na hinga. Parang may malaking nilalang na nakadapa sa kanilang bubong. Biglang may tumulong likido mula sa itaas, diretsyong bumagsak sa sahig. Nang suriin nila, malapot yun, kulay pula, parang dugo. Kumakabog ang dibdib ni Aling Rosa. Naramdaman niyang gumagalaw ang kanyang tiyan. Tila ba'y may nangyayaring hindi niya maipaliwanag. Hindi na nag-atubila si Mang Ben. Kinuha niya ang buntot pagi na nakasabit sa dingding, sinindihan ito at sabay itinutok sa bubong. Bigla, isang napakalakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Parang nabulot ang buong pawid ng bubong nila nang biglang lumipad palayo ang isang malaking anino. Sa bilis nito, halos hindi nila maaninag, pero malinaw nilang nakita ang pakpak at isang nilalang na hindi tao. Habang lumalayo, narinig nila ang muling tunog ng tik-tik, tik-tik, hanggang sa tuluyan itong nawala sa dilim ng gabi. Magdamag silang hindi nakatulog. Nang sumikat ang araw, agad silang nagdasal at nagsindi ng kandila sa simbahan. Ngunit kinabukasan, may balitang kumalat. Isang babae sa kabilang sitio ang natagpo ang patay. Walang sugat, walang dugo, pero tila ba'y biglang naubusan ng buhay. Ayon sa mga nakakatanda, iyon daw ang aswang na matagal nang pinaghihinalaan sa kanilang baryo. Hanggang ngayon, nananatiling kwentong babala ang insidenteng yon. Sabi ng mga matatanda, kapag buntis ka sa probinsya, huwag kang masyadong kumpiyansa. Dahil kung minsan, may mga matang nakatingin sa dilim, naghihintay at nakikinig sa bawat tibok ng puso mo. At kapag narinig mo ang tunog na yon sa bubong, tik, 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 siguraduhin mong handa ka. Dahil hindi lahat ng kwentong ng aswang ay alamat lamang. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa iba pang mga kwentong kababalaghan. May alam ka bang sariling karanasan o kwentong kababalaghan? I-comment mo sa ibaba
at baka ito na ang susunod nating ikwento dito sa channel. Tandaan, sa bawat sulok ng gabi, may mga matang nakatingin at mga nilalang na nag-aabang. Hanggang sa muli at ingat sa gabi.